bilang tao. At ihanda natin ang ating mga sarili para po sa unang 7 winika ni Jesus. Ako naman. Tinatawagan po natin si Pastor Ramil. Siya po yung magsasalita sa atin sa unang winika ni Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam ko po na tayo ay masasaya. Paano ka tayo magiging malungkot? Ay malungkot po ito. Tama po sinabi ng Panginoon dahil ang Panginoon po, siya po yung nakadama ng lungkot upang tayo ay maging masaya. At atin pong damin mga kapatid yung mensahe ng Panginoon dun sa kanyang huling 7 wika. Ano po ba ang ibig sabihin? Bakit niya ito sinabi? Ano po ang kahulugan nito? Bago po ang lahat, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, aming Diyos. Narito po kami lahat, Panginoon, iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Kami po ay nagkakatipon-tipon, Panginoon, upang ang lahat ng ginawa mo, Panginoon, ay aming pagbulay-bulayan, Panginoon. Amin itong damhin, Panginoon, sa aming puso. Panginoon, paunawa mo po sa amin, Panginoon. Kung ano, Panginoon, ang mga pangyayari sa iyong buhay. Sangayon, Panginoon, sa iyong huling 7 wika. Ano po ba ang nais mo, Panginoon? Panginoon, gagawin namin ito, Panginoon, upang iukit sa aming puso, sa aming alaala, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon, ang iyong ginawa, Panginoon, ang iyong mga pagpapakasakit, Panginoon. Malaman ito, Panginoon, hanggang sa huling lahi ng aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga anak, Panginoon, at ato. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, hinihiling namin na ang banal na Espiritu ang siyang mga siwa ng aming pagdiriwang na ito, Panginoon, ng aming pag-alaala, Panginoon, sa iyong mga sinabi. Kaya, O Diyos, ay declare na ang lahat ng gawa ng dyablo sa aming buhay, Panginoon, sa oras na ito'y wasak na, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya, Panginoon, samahan mo po kami mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Ipadama mo po sa amin, Panginoon, ang mensahe ng iyong mga salita. Purihin ka, Amang Banal, sa ngalan ng Panginoong Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Ito po yung una sa huling 7 wika na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, matatagpuan po yun sa Lucas 22:42. Sabi doon, ang wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano po ba ang kahulugan ng sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ano po ba ang kalooban ng Diyos? At ano ang laman ng saro? Sabi po doon sa Lucas 22:15. Ang Panginoong Hesus, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, malaman ko nang inaasam na makasalo kayo sa hapunang Pampasko na ito bago ako magbata. Sinabi po ng Panginoong Hesus ang mga salitang ito. Siya po ay nananalangin sa Ama. Malungkot ang kanyang puso. Nababagabag ang kanyang kalooban. Sa tindi ng kanyang kalungkutan, pumapatak ng luha sa kanyang mga mata. May halong dugo. Yan po ang naramdaman ng Panginoong Hesus noong oras na iyon. Nasabi niya, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen.
Ano po ba ang kalooban ng Diyos na dapat mangyari? Sinabi po doon sa Lucas 22:15, inihayag po ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari sa Panginoong Hesus. Inihayag po ng Panginoon na magbabata ng hirap ang ating Panginoong Hesus. At ito po ang nagdulot ng pagkabagabag sa ating Panginoong Hesus. Hindi po siya nalungkot, hindi po siya tumangis dahil siya'y natatakot mamatay. Siya po ay nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso sapagkat ayaw niya maiiwan po yung kanyang mga minamahal na alagad. At ito po ay normal na maramdaman ng isang tao. Sadya pong maging ang Panginoong Hesus ay nakadama ng kapag nalalaman niya yung mangyayari sa kanya, lalo't ito po ay kapahamakan o ikapapahamak. Ayaw niya pong mangyari ito. At yun po ang naramdaman ng Panginoong Hesus. Ayaw niyang mangyari, pero hindi yung kanyang kalooban ang dapat masunod. Sapagkat kalooban ng Diyos na siya ay magdanas ng mga kapighatian at paghihirap. At nalungkot po siya dahil may iwan ang kanyang mga alagad. Kaya po, sinabi niya dun sa isang hapunan, inihayag niya ang mga bagay na mangyayari. At ito po inihayag sa kanya ng Panginoon. Sinabi niya, sabi po doon, ngunit kasama ko rito ang magkakatulo sa akin. Yun po ang laman ng saro na isa sa dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sapagkat sino po ang may gusto na isa sa iyong dating kasamahan, mga kasamahan mo, mula nung ikaw ay tumayo, kasama mo siya ay ikaw ay pagkakanulo. Ito po ang isa sa dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Dahil ang katotohanan po, ipagkakanulo siya ng isa sa kanyang mga kasamahan. At nagtanong-tanungan po yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, sino po sa amin, Panginoon, ang magkakanulo sa iyo? Sinabi niya, yung kasabay kong dumampot ng tinapay, siya ang gagawa nito. At yun nga po, yung pagdampot ng Panginoong Hesus, sabay dampot din po ni Judas. At sabi po doon, kahabag-habag ang mangyayari sa taong ito. Kaya po, isa po yun sa dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, ilayo mo sa akin ang laman ng sarong ito. At yun po ay isa sa laman ng saro ng Panginoon. Siya po ay ipagkakanulo ng isa sa kanyang mga disipulo. At hindi ito ang kanyang kalooban, pero kalooban ng Ama. Ayaw po sana ng Panginoon ang mangyari ito. Pero ito po'y itinakda. At sa simula pa, alam na po ito ng Panginoon. Pero ang Diyos po, hindi po siya basta na lang humatol. Si Judas po, sadya pong ang kanyang ugali po, kahit siya'y kasama ng Panginoon, narinig niya ang mensahe ng Panginoon, ang turo ng Panginoon, hindi po siya nabago. Siya po ay magnanakaw, madaya siya sa mga handog na hinahawakan. Siya po yung tagapaghawak. Kaya po yung nangyari sa kanya, dapat sadya pong mangyayari sa kanya. Kaya nga po hindi po siya sinasaway ng Panginoong Hesus. Dahil si Judas, kahit sawayin mo, siya pa rin po yung maghuhudas sa Panginoon. At yun po ay itinakda ng Diyos. Ang pangalawa pong laman ng saro ay ang pagtatatwa. Sabi po dun sa verse 31, Simon, Simon, makinig ka. Sabi doon, hiniling na Satanas
na kayong lahat ay subukin. Kasi ang trabaho po ni Satanas, siya po ay pabalik-balik sa Ama. Kinukulit niya ang Ama. At ito po yung pinahintulot na lahat sila ay subukin. Kaya po sinabi, kalooban mo ang maganap, hindi ang kalooban ko. Kaya ang Panginoon po ay malungkot. Dahil ayaw niya sanang mangyari ito, pero kalooban ng Diyos na sila'y subukin at mangyari ang mga ito. Subalit sabi niya, Pedro, idinalangin kita na huwag manghina, huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Wala pong kaalam-alam si Pedro na sinasabi ng Panginoon at kung paano ito mangyayari. Pero ito po ay malinaw na ipinakita ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po nasabi, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sapagkat ang laman ng saro ay pagkakatakwil o pagkakanulo. 3 beses na inihayag ng Panginoon. Sabi niya, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Yun po ang laman ng saro. Kaya po nasabi niya, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sapagkat isa sa kasamahan niya, ito po ay magtatatwa sa kanya. Wala pong alam-alam si Pedro nung sinasabi ito ng Panginoon. Wala rin alam si Judas nung sinabi ito ng Panginoon. Pero, kalooban ng Diyos na ito'y maganap. Kaya nga, idinalangin ng Panginoon na huwag mawala ng lubusan ng kanyang pananampalataya. At hindi pa po natatapos na magsalita ang Panginoon. Nagdatingan na po yung maraming tao at nangunguna po si Judas. Dumating na po yung time na mangyari yung sinabi ng Panginoon na isa sa inyo ang ako'y ipagkakanulo. At yun na nga po, dumating po yung maraming tao kasama si Judas at yung mga darakip sa kanya. At ito po yung nangyari. Siya po ay niyakap ni Judas at hinalikan. Kaya sinabi ng Panginoon, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Gawin mong madali ang sadya mo. Yan po sinabi ng Panginoon. Sapagkat alam niya ang pakay ni Judas. Kaya siya ay dumating. At yun po, wala pong alam-alam yung mga alagad na ito po yung kahulugan ng sinasabi ng Panginoon na pauna na niyang sinabi dun sa hapunan. Kaya po sinabi ng Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Dahil siya ay ipagkakanulo ni Judas sa ipamamagitan ng isang halik. Masakit po ito mga kapatid. Kaya po, ang Panginoong Hesus, sobra niya po itong tinangisan. Sobra niya po itong ikinalungkot. At hindi po ang kalooban niya ang dapat mangyari, kundi kalooban ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito. Na siya ay ipagkanulo, siya ay itatwa ni Pedro. At nang sumapit na po yung pangyayari, si Pedro po, nakita siya ng isang utosang babae. Sabi sa kanya ng utosang babae, kasama ka rin ni Jesus, hindi ba? Sabi niya, hindi. Hindi. Wala pong kaalam-alam si Pedro na nagaganap na sa kanya yung sinabi ng Panginoon. Pangalawang beses po, ay lumapit sa kanya yung, napansin siya ng isang lalaki. At sinabi sa kanya,
isa ka rin na kasama ni Jesus, hindi ba? Sabi niya, hindi ko siya nakikilala. Kita niyo po, nagkakamali ka, Ginoo. Yun ang sabi niya. Hindi ko kilala ang taong yan. At yun po yung pangalawang pangyayari na katotohanan sa sinabi ng Panginoon. Wala pong alam-alam si Pedro. Pagkalipas po ng isang oras, muli pong may nagtanong sa kanya dahil nahalata siya ng isang naroroon sa kanyang pananalita. Kasi po, meron po tayong kanya-kanyang punto. Kahit saang lugar, may kanya-kanyang pong punto. At nahuli po si Pedro dahil siya'y taga-Galilea. At yung pong punto, siguro po may punto yung Galilea na kilala-kilala po ito kapag pumunta siya sa ibang lugar. At sabi niya, kasamahan ka rin ni Jesus. Tanong sa kanya. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya, tumilaap na ang manok. Hindi ko po napansin. Pero ang katotohanan po, talaga pong nanggigigil dito si Pedro. Sa tindi ng kanyang, hindi ko alam. Hindi ko kilala yan. Ganyan po ang kanyang sinasabi. Hindi ako yan. Hindi ko siya kilala. Sinusumpa ko. Hindi ako yan. Sa pangalan. Hindi ko po nabasa. Sa pangalan ng Panginoon Diyos. Ginamit pa niyang pangalan. At yun po, lumingon sa kanya ang Panginoon. At nung lumingon sa kanya, naalala niya ang sinabi ng Panginoon. At siya'y nanangis. Mga kapatid, ito po ang kahulugan kung bakit sinabi ng Panginoon na ilayo mo sa akin ang sarong ito. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Mga kapatid, nangyari po ang mga ito. Sinabi ni Pedro, sabi pa nga ni Pedro, Panginoon, handa akong mamatay na kasama mo. Handa akong makulong na kasama mo. May mga pagkakataon po na tayo nagsasalita din ng ganito. At sinabi po ito ni Pedro. Pero hindi po ito nangyari. Kilala po ng Panginoon si Pedro na ito nga po'y kaya niyang gawin. Pero kahit kaya niya itong gawin, hindi po inalaw ng Panginoon. Kaya nga po, si Pedro po, hindi naman po siya born again. Kaya nagawa niya po na ipagkanulo ang Panginoon. Kaya nga po, kung tatanungin tayo, kaya mo bang mamatay sa Panginoon? O mas madaling tanungin, born again ka ba? Kaya nga po, dapat tayo ay ma-born again lahat. At ang isa pong na-born again, kawangis ng Panginoong Hesus, kaya niya rin mamatay sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin po, ang isang born again lamang ang makapag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, ang dapat mangyari sa atin, tayo po ay ma-born again lahat. At sigurado po, kapag tayo na-born again lahat, magagawa natin na ihandog ang ating buhay sa Panginoon. Kaya po, kahit kalooban natin, kapag niloob ng Diyos na ito ay mangyari, ay hindi po mangyayari. At ito po ang kahulugan ng sinabi ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa inyong mensahe. So, yun po yung unang wika ni Jesus. Ang pamagat po ng kanyang Ama. pinalakay po, born again. Born again. Kaya naman ba ito, Pastor? Ama.
Kalapit born again eh, kasi born again yung sinasabi niya. Ayan, ilayo mo sa akin ang laman ng sarong ito. Yun, naintindihan po ba natin na ang ibig sabihin kung bakit sinabi ni Jesus na Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang laman ng sarong ito? Dahil bakit? Andun pa sa kupita si Judas. Nakita ba ni Jesus si Judas doon sa kupita, nagkasya pa siya doon? Di ba hindi naman? Isang malaking pangitain ng laman ng sarong. Ano po? Ng laman ng sarong yun ay pagkakanulo para sa kanya. Maganda yung mensahe ni Pastor. At yun yung sinabi ni Jesus na isa sa mga alagad niya magkakanulo sa kanya at yun yung nakita niya. Kaya sinabi ni Jesus na kung maaari, ilayo mo sa akin ang laman ng sarong ito. Sapagkat hindi niya maatim na isa sa mga kawal niya ay pagkakanulo siya. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Ano po? At siguro naman wala naman sa inyo magkakanulot dito sa inyo kay Pastor Tex. Wala naman siguro ano po. Tandaan ninyo na nagkakanulo ng kanyang kapwa mananampalataya o kaya pinagkakanulo niya kanyang pastor, siya si Judas. Opo. Kaya ingatan natin na magsalita tayo ng laban sa mga lingkod ng Diyos. Lalo na sa Panginoon. Tapos sa mga kapatiran natin sa Panginoon, ano po? Huwag na tayo magsalita ng laban sa kanila, Judas ka. Diba? Kaya si Judas ang napakamaraming sinasalita laban kay Jesus eh. Judas nga kasi siya. Ayan. Okay, salamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa unang itong winika ni Jesus. At ngayon naman po mga kapatid, ipatuloy nating igayak ang ating mga puso at ang ating isip para sa ikalawang pitong winika ni Jesus sa pangunguna po ni Pastor Tex. Wala sa akin kasi yung ano ko, hindi ko alam kung sino sunod-sunod at nilalambang lang ako, tama pala. Magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, alam naman po ninyo kung ano ang kasunod. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat nakikita po ninyo ako ngayon para gumanap po ng ikalawang wika ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. So, ang tema po natin sa oras na ito ay Ama, patawarin mo po sila. At ang ating konteksto ay matatagpuan po sa Lucas 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at pinagsapalaran ang kanyang kasuotan. Kung papansinin po natin ang salita po ng ating Panginoon, tila po ba sa panahon yon ang mga tao ay hindi nakakaalam ng mabuti. At hindi rin po nila alam kung ano ang masama. Kaya hindi po alam ng tao na sila ay namumuhay na po sa kasalanan. Kung kaya po, ang ginawa po ng Diyos, sinugo po ang ating Panginoong Hesukristo. Na sa pagkasugo po ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, nagturo po siya ng mga katotohanan at pagpapatawad. Pero hindi po tinanggap ng mga tao yung katotohanan na sinabi po ng ating Panginoon, hindi po nila paniwalaan. Bagkus ay kanilang dinakip ang ating Panginoong Hesukristo. Iniharap po kay Poncio Pilato. Sinabi ni Poncio Pilato, babasahin ko na po.
Sinabi po ni Poncio Pilato sa Lucas 23, verse 3, at tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. Lingid po kay Poncio Pilato kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya kilala. At lingid din po sa kaalaman ni Poncio Pilato kung ano po ang layunin ng Diyos. Na ang layunin po ng Diyos ay patawarin, ipaalam ang katotohanan sa mga taong nalilipos po ng kasalanan. Ang nais po ng Diyos, tubusin ang tao, patawarin ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa ho nagkamayaw. Dinala pa ho sa punong saserdote. At mga tao dinala po doon. Pero pinipilit po na ang ating Panginoon ay nagkasala. Pinipilit nila na gumagawa ng kasalanan ang ating Panginoon. Pero sinasabi po ni Poncio Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Hanggang sa dinala po doon kay Herodes. Na nung panahong yun, si Herodes ay naroroon sa Jerusalem. Alam po ninyo, siniyasat ni Herodes, ni Poncio Pilato, na kung talagang may kasalanan ba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pagsisiyasat po ni Pilato, wala talaga pong makitang kasalanan si Herodes at saka si Pilato. Pero nagsigawan po yung mga tao. Hindi po payagan na palalayain po ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po ng ni Poncio Pilato, hahagupitin ko na lamang at siya ay palalayain. Pero ayaw pong pumayag ng mga tao. Ayaw po na hindi maparusahan ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sinabi, palayain mo si Barabas, alisin mo sa amin ang tao niya. Aba, mas maganda pa sa kanila, palayain nila yung kasalanan, yung makasalanan, yung gumawa ng pagpatay sa Jerusalem. Pero yun pong walang kasalanan ay kanila pong pinarusahan. Ano po sabi ng mga tao? Ipako sa krus. Ipako sa krus. Sino nagpako sa krus sa ating Panginoon? Mga ikaw, Pastor? Ay, hindi ako. Tayo. Sino? Ayan. Ang tao po ang nagpako sa ating Panginoong Jesucristo. Nung pong papunta na po sa lugar ng bungo, yun pong tinatawag na Golgota. Yun po kasing bungo, yun po ay Hebreyong salita. Doon naman po sa doon naman po sa buong sinasabi sa Grego, Golgota. Kaya po ang tawag po doon ay lugar ng bungo. Nung ipapako na po ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong naging kasama siya na dalawa. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Habang nakapako po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay tinutuya ng mga tao. Saan po na andun yun? Tinutuya po siya ng mga tao. Ngayon, sinasabi po ng mga salarin sa Panginoong Jesucristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang Kristo,
palayain mo ang iyong sarili, pati kami. Sa panunuya po ng Panginoong, sa panunuya po sa ating Panginoong Kristo, kung uunawain naman po natin, pwede naman pong kumawala ang ating Panginoong Kristo sa krus. Pwede po, dahil po ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Kaya po niya dong umalis, pero dahil po sa ating mga kasalanan, anong ginawa sa ating Panginoon sa Kristo? Ipinako sa krus. At doon po lumabas ang sinasabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Napakasakit naman po ang ginawa sa ating Panginoong Kristo. Kung sa palagay po ba ninyo, kung inyong anak ang ating Panginoon at bugtong na anak, susuguin po ba niyo siya? Kung iisa yung anak nyo, bugtong na anak? Hindi. Pero napakabait po ng ating Diyos sapagkat sinugo po niya ang kanyang bugtong na anak para lamang po sa ating mga kasalanan, para po yung ating kasalanan ay kasabay na mapako sa krus hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi po dito sa Lucas, Lucas 32, at dinala naman na kasama niya ang mga dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. So yun pong nasa kanan at kaliwa, sila po ay tatanggap ng kasalanan, sila po ay tatanggap ng parusa para sa kanilang mga kasalanan. Pero ang ating Panginoon ay hindi nagkasala, pero siya po ay pinarusahan. Sa ano pong dahilan? Dahil po sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon wala pong kasalanan, yung dalawa mananagot sa kasalanan na kanilang ginawa. O kumbaga dito sa lupa, nagkasala ka, mananagot ka sa batas. Pero yung ginawa po ng ating Panginoon, wala po siyang kasalanan. Ang ginawa po sa kanya ay pinarusahan ng dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya sabi sa ating Panginoon, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, katulad na sinabi ko kanina, pati na kami. Napakahirap po nun, na talagang nakasulat, na talagang ito ang mangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Lumaki man po ang kasalanan sa mundong ito, meron pong itinapat ang ating Diyos Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan naman niya si Lord. Yun po ang itinapat ng ating Panginoong Yun po ang itinapat ng Diyos Ama sa malaking kasalanan sa mundong ito sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. Dinala po niya ang ating mga kasalanan. Naniniwala po ba kayo na dinala na ng Panginoong Kristo ang ating mga kasalanan? Amen. Lahat po. Wala na pong iniwan sa atin. Nilubos-lubos na po ng ating Panginoong Jesucristo na ang ating kasalanan ay hindi na po natin taglayin habang tayo po ay nabubuhay. Sapagkat tinapos na po ng Diyos, lagot na ang kasalanan na
binawaan. Lagot na ang kasalanan para sa atin at hindi na po tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya dito po sa huli na ating pong bibigyan ng pansin ay yun pong isang tao na nagsabi sa kanya, Jesus, alalahanin mo ako sa iyong paraiso kapag naroroon ka na. Ibig sabihin po, yung tao pong yun ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon din kasasamahin kita sa paraiso. Sumasampalataya ba tayo sa Panginoon? Yes! Ngayon din, isasama ko kayo sa paraiso. Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Salamat po. Ang ganda. So, purihin ang Panginoon talaga. Kaya lang ito may oras mga kapatid. Dahil po kapag nakuha naman natin yung oras ng iba, tama lang naman ba ito? Okay lang naman. Talagang sadyang ganun lang. Pero napakaganda ng mensahe ng Diyos. At gayong-gayon nga talaga po. Yung talaga ang gustong iparatang sa atin ng mga talatang yun. At hindi lamang si Pastor Tex ang magsasalita niyan. Sa susunod na si Brother Badoy na magsasalita niyan Sa susunod na, praise God, amen. Sa susunod na taon. Yan. Kaya, maaaring si Brother Erwin, si Brother Badoy, si Brother Ryan, si Brother Herbert, si Brother Billy, si Paring Janwin. Maaaring ang mga yan. Yan ang mga ngaral ng ating 7 winika ni Jesus. Oo. Paksa kagaling ng mga yan ako. Ewan ko lang sa inyo. Para kayo nakakita. Puro lalaki, pastor. Ay, nako. Ayan. So, purihin ang Panginoon at talagang napakabuti ng Diyos. So, sige po. Yan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yan po yung ikadalawa sa 7 winika ni Jesus nung siya po ay nakapako sa cross. At dadako po tayo sa 3 winika ni Jesus habang siya ay nakapako sa cross. At ito po ay walang ibang gagamitin kundi ang ating pong isang pastora, si Pastora Gladys Sipilio. So isang mapagpalang hapon po muli sa inyong lahat. So ito po yung 3 huling winika ni Jesus bago po siya ay namatay. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. At ang teksto po ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 26 to 27. Sabi po doon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So dumating na nga po ang takdang panahon upang luwalhatiin ng ama ang kanyang anak. Si Jesus ay pinahirapan, nilait ng mga taong hindi kumikilala sa kanya bilang anak ng Diyos. Siya ay ipinapako sa krus ng mga taong ito. Kasama nga po dito yung 2 kriminal. Isinama siya dun sa 2 kriminal. Sa tabi ng krus ni Jesus ay naroon at nakita niya yung kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. At ito nga po si Juan. At kanyang winika, Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. So marami po ang hindi kumilala kay Jesus bilang Panginoon at bilang anak ng Diyos. At kabilang nga po dito ang kanyang mga kapatid. Hindi po siya kinilala
ng kanyang mga kapatid. Hindi rin sila naniwala na siya'y anak ng Diyos. Ito po ay sa pag-aakala nila na nais lamang ni Jesus na siya nga po ay maging tanyag, makilala, at ipakita sa kanyang tagasunod ang lahat ng kanyang ginagawa. Ano po ba yung ginagawa niya? Ginagawa niya yung mga himala. Nais lamang sa pag-aakala ng kanyang mga kapatid na nais lamang matanyag ni Jesus. So bakit nga ba winika ni Jesus ang mga salitang ito? Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ito po ay winika ni Jesus hindi para ipakilala ang kanyang sarili, kundi nais niyang ibilin at ibigay ang pangangalaga ng kanyang ina sa kanyang minamahal na alagad. At ito nga po ay si Juan. At kanyang winika, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. So ito pong ikatlong huling winika ni Jesus, ito po ay sumasalamin lamang kung gaano kalaki at kalawak ang pag-ibig ni Jesus para sa ating lahat. Siya po ay nagdanas ng sobrang pahirap, pero tinanggap niya ang lahat ng pahirap na ito dahil minamahal niya tayong lahat. Bagamat siya po ay nagdanas physically ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nagagalak spiritually dahil sa pamamagitan nga po ng kanyang kamatayan ay makukure yung kasalanan ng bawat isa. At gayon din naman sa atin ngayon na tayo'y malulubos ang kagalakan na maging isang tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa anak ng Diyos, at ito nga po ay si Jesus. So sinabi nga po sa kasulatan sa Lucas 8:21 na ang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, siya yung ang ina at mga kapatid ni Jesus. So, sa kanya, so ito nga po, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Mga kapatid, winika ito ni Jesus, hindi para sa mga hindi kumikilala, hindi para sa hindi nakikinig, hindi para sa mga hindi marunong tumagpad, kundi ang mga wikang ito ay para lamang po sa mga taong marunong makinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ipinakilala tayo ng anak sa kanyang ama bilang mga anak ng Diyos, at tayo naman po ay nakilala ng ama bilang at itinuring niyang tunay na anak dahil sa pagkilala natin sa kanyang bugtong na anak. At ito nga po ay si Jesucristo na napako sa krus. Babae, narito ang iyong anak, anak, naririto ang iyong ina. Sa Diyos po ang mataas na papuri. So doon po, salamat po Pastora. Kung titingnan po natin, doon natin makikita na nung si Kristo nakapako na sa cross, ay sinabi talaga ni Jesus na pinakilala niya na talagang siya po ay anak ng Diyos. Kaya sinabi niya doon sa babae, siya yung iyong anak, anak, siya yung iyong ina. So parang kung titingnan natin ay isang malaking pagtatakwil, pero hindi po, sapagkat talagang ang katotohanan ay yun po ang kanyang anak. So sinabi din ni Jesus, nung sabi ng mga alagad, Ginoo, nariyan ang iyong mga kapatid at ang iyong ina nasa labas, iniintay ka. Alam mo, sinabi ni Jesus, ang tunay kong ina at ang tunay kong mga kapatid ay ang
kapatid ko sa Panginoon. Oh, kita mo yan? Kaya kung titingnan natin yung sinabi ni Jesus, wala siyang pakialam sa nasa labas. Ang may pakialam siya yung nasa loob. Kaya kung gusto natin na tayo pakialaman ni Jesus, pasok lang po tayo sa loob. Amen? Amen? Ayan. So sige po, at iyan po yung ikatlong winika ni Jesus. Ayan. So dako naman po tayo sa pang-apat na winika ni Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. At ang ika-apat na winika ni Jesus ay akin pong ipagkakaloob kay Pastora Remelon. Ay, kay Pastor Romnick ba? Ayun, Pastor. Talagang puro panghuhula yung aking ginagawa. Natingin lang po ako sa mata, isang ngiti. Tinitingnan. Mahina kasi ngiti mo. Kaya hindi kita napagmasdan agad. Ayan. Kay Pastor Romnick po. Ayan. Yan. Mapagpala nga po sa ating lahat. Matapos mong sabihin ang tatlong winika ni Jesus na anak, ina, narito ang iyong anak, at anak, narito ang iyong ina. Ito po ang sunod na winika niya. Eli, Eli, lama sabachthani. Bago po tayo magsimula, alamin po muna natin kung ano po talaga yung nangyari bago niya ito inuwika. Ang Eli, Eli, lama sabachthani. Nangyari po ang lahat ng ito nung ginapos si Jesus at dinala kay Pilato na gobernador. At matapos malaman ito ni Judas, agad siyang nagsisi at pumunta sa punong pari at puno ng bayan. Sinabi niya, nagkasala ako. Ibinigay niya ito. Binalik niya yung yung 30 pirasong pilak sa mga pinunong pari at hinahangin po, wait lang. Pinagkaanuno ko ang dugo ng isang taong walang kasalanan. Sinabi rito ng mga pari, anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. At matapos ang lahat ng ito, hinagis ni Judas ang 30 pirasong pilak ng May pera yan, nun eh. kanyang natanggap. At matapos ang lahat ng ito, siya ay nagbigti. Siya ay nagbigti. Ngunit alam ni Pilato na sila lahat ay nainggit lamang. Nainggit lamang kay Jesus. Kaya kung bakit siya isinakdal. At matapos ang lahat ng ito, sinabi ng mga tao na nangungutya sa kanya, ito yung pangungutya. Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at magtatayo sa 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Ito po ang winika. Ito ang pangungutya na ginawa ng mga tao. At mula ng tanghaling tapat, at sa 3 hapon, nagdilim sa buong lupain. At dito na winika na Eli, Eli, lama sabachthani, na ang isang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayanan? So yun po yung ika-apat na winika ni Jesus bago siya malagutan ng hininga. Biglang nagliwanag na ulit. Pagkatapos mo yung pagbabalibang yung kayaman at yung pambigte, may tagatama pala siya sa Terodoro pambigte. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Talagang nalabas ang mga talent ng mga nangangaral literal talaga yan, no, Brother Badoy? Literal. May mga dala sila. Ano kaya itong, baka may dala din kaya itong esponga?
Yung susunod. Meron May dala daw. rin kaya itong tikin na may dala na may suka kaya to. Yan. So, salamat po sa ika-4 na winika ni Jesus. Ano po, Pastor, salamat sa inyong mayamang ang mensahe. At yan po, nasaksihan natin ang ginawa ni Judas. Ano ho? Ayan. Hindi naman si Pastor yung Judas, nagkatawan lang siya. Siya lang yung kumakatawan. Dahil siya yung naghagis. Ano tayo? Bahala ka dyan. Pinangatawanan mo, dadala-dala ka ng tali, dadala-dala ka ng coins. Ayan. Dadala-dala ka ng supot eh. Ayan. Si Pastor po ay Pastor Romnica, hindi siya si Judas. Ayan. At ngayon naman po ay dabo po tayo sa panlimang winika ni Jesus. Nauuhaw ako. Pahinga yung tubig. Yan. At ito po ay ipinagkakalo po natin kay Pastora Rosel. Ayan. Medyo maganda-gandang ngiti ni Pastora Rosel kaya napagmas na po kanya nga to. Wala talagang pangalan dito yun, hindi ko alam. Ayan. Tinitingnan ko lang sa mga ngiti. Ayan. Sige po, Pastora Rosel. Sa inyo na po ang pagkakataon. Palakpakan natin ang Panginoon. Asan ang iyong esponghang dala-dala? Gandang hapon po sa ating lahat. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng sa kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Gaano kasaklap ang naranasan ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bilang nasa katawang tao, mismong naramdaman niya at naranasan ang pagkauhaw. Tuyong-tuyo ang lalamunan ng isang taong nauuhaw. Sa sobrang pagod at sa sobrang pasakit na ipinaranas sa Panginoong Jesucristo, hindi pa niya ito mararamdaman. Pisikal na naramdaman niya ang pagkauhaw. Humingi siya ng tubig, pero walang puso ang mga taong nandun. Mga taong makasalanan na sa halip tubig, ibigay sa nauuhaw. Alak ang ibinigay nila kay Jesus. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isang isopo at idinikit sa kanyang bibig. Asim! Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lasong, suka at bitubig ang ipinainom. Pero nangyari ang lahat ng ito bilang katuparan ng kasulatan. Kinutya ako, iyo'y iyong alam. Sinirang purit nila pastangan, dilingid sa iyo lahat kong kaaway. Awit 69:19. Nagpakababa ang Panginoong Jesucristo. Mababa pa sa isang anghel na tila parang isang uod. Nagtiis siya ng hirap, ng sakit, para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Puso ko'y turog na dahilan sa hutya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Inaasahan niya na merong maawa sa kanya. Pero nasa puso ng Panginoong Jesus ang tunay at dalisay na pag-ibig. Pero hindi nila ito nauunawaan. Sila ay bulag sa katotohanan dahil sa kanilang mga kasalanan. Siya tinayuhan na
na may taong makadarama man lang ng awa sa kanya. Pero durog ang puso niya dahil sa mga putya ng tao. Kaya wala siyang nagawa. Kaawa-awa nangyayari sa mga taong makasalanan. Sila ay mangmang sa katotohanan. Sabi ko, bumagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila at naghahanda. Bulagin mo sila nang di makakita. Papanghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ito'y kanilang magamit. Bakit ito nasabi? Nandun pa rin yung puso. Sinabi po yan sa awit. At ito ay ang katuparan ng kasulatan. Ito po ay sinabi upang ang kaligtasan pa rin ay maranasan ng mga taong makasalanan. Lumapit sila sa Panginoong Kristo. Noong mga oras na yon, hindi nila nakilala kung sino ang taong nasa harapan nila. Si Jesus na puno ng pagmamahal, dalisay ang kanyang pag-ibig. Pero di siya tinanggap at nilapastangan pa. Pero kalooban ng Diyos ang mangyayari. Tiniis ng Panginoong Kristo ang lahat. At hatid niya ay kaligtasan. Kaya ang lahat ng ito ay nabayaran na. Ang sino man na lumapit sa Kanya at humingi ng tubig ay kailanman ay hindi mauuhaw. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Yan ang ikalimang wika na wika ng Panginoong Kristo. Talagang magkapatid na sila. Yung isa may pagluha-luha pa, may mga pagluha-uhaw pa. May pagsakap-sakap pa rin talaga. Natingala din. At may pagtipa pa. Ang wala lang sa kanya is punga. Ay, hindi nyo po nakita, hindi si Dapat yun pala. Tama nga pala sa susunod, ano. Pag binigay ko sa inyo yan, gamitan nyo ng mga materials. Ano po? Dapat pala, pinagdala mo din si Brother Robert ng ispungha. May dala pong Oo, tapos idudot ni Brother Herbert din sa muso mo. Habang ayun daw, sinabi ko po sa mga namin ng gawin. Wako, sayang na sana. Ang ganda. Okay, tama yun? May video. Oo. Oo. Huwag ka naman matumi. Oo. Talaga sisip-sipin po yun eh. Sisip-sipin. Pag diniti po sa muso, sisip-sipin. Medyo talaga pong gayon. Soka din talaga. Talagang kita-kita mo naman ang dumayong si Jesus. Ayan, ito ang kaganda naman. Yan ang mga gumaganap ng pitong winika ni Jesus. Ganyan lamang naman po mga kapatid. Noong unang-una tayong gumanap, talagang naalaala ko eh. Saan tayo napapunta eh. Pero wala lang naman problema kasi yung mga bago eh. Mayroong sabi niya sa ili-ili, iloy-iloy. Kung saan nga papunta. Mga may ilo-ilo. Ayan. Pero di bale, at yun naman po ay sadyang ganun lang. Siyempre naman, ay natututo tayo kasi nag-aaral naman tayo eh. Alam nga naman wala namang pagbabago, di ba? Siyempre, habang nag-aaral tayo, may natututunan tayo. Dati, mga pantay-pantay magsalita, o ngayon natuto na. Nakukuha sa pag-aaral. At nagagalit ang homiletics sa mga pastor at pastora pagka kanilang pagsasalita hindi na ayos. Kaya naman po sila ngayon mahuhusay na magsalita. Yan. So, purihin ng Panginoon at natapos na yung ating ikalimang wika ni Jesus na nauuhaw ako. Ayan. So, sige po, at dako naman tayo sa ika-anim na winika ni Jesus. Ano po nang sabi dito, naganap na. At ito po ipinagkakalob ko kay Pastora Renelyn. Nagsimangod ka pero halata kitang ikaw. Dadamin po ako sa mga ganun-ganun eh. Ayan. Wala na namang iba eh. Talagang mali pa kay Pastora Silin, ikaw na lang sadya. Pastora Elay pa po. At kaya nga. Sige po.
Yan, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Atin itong dire-diretsuhin na. Ano po? Ang ika-anim pong winika ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay ang mga katagang naganap na. Or sa English, it is finished. Matatagpuan po ito sa John 19:30. Ang sabi po doon nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natupad na. Or sa ibang salin po, naganap na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So alin ba talaga ang naganap na? Bakit sinabi ni Jesus na naganap na? Para kanino? Bakit ba talaga kailangang may maganap sa mga oras na iyon? Ano po? So si Jesus, hindi rin niya ginusto yung mga naranasan niya. Yung mga paghihirap niya, physical, yung mga naramdaman niya, yung sakit sa kalooban na ginawa ng kanyang mga alagad na nakasama niya ng halos 3 taon. Ano po, ngunit siya ay itinatwa, siya ay ipinagkanulo. Hindi po gusto ni Jesus na maranasan ang lahat ng yon, kaya nabanggit niya ang unang kataga, ano po, na ilayo ang saro sa kanya. At sa kabila ng lahat ng mga pasakit na kanyang natamo, sa kabila ng mga sugat, ano po, na naglatay sa kanyang buong katawan, ay nagawa pa rin niyang ihingi ng tawad ang mga tao na naging dahilan ng paghihirap niya, ano po, na ikalawang winika ng ating Panginoong Jesus. Hanggat sa hindi na nga po, napigilan ng ating Panginoong Jesus na sambitlahin ng mga katagang Eli, Eli, lama sabaktani, o sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Na yung paghihirap na yon, na sa sobrang pasakit na ginawa ng mga taong makasalanan, na naging kalooban ng Ama, nagawa niyang sambitlahin yung mga kataga na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang matapos po na sipsipin ng ating Panginoong Jesus ang suka na ibinigay sa Kanya, na pamatid uhaw sa Kanyang hiningi na tubig, doon niya po nasambit yung mga katagang naganap na. Ano po? So after ng lahat nangyari, doon pa lang pala naganap. Ibig sabihin, pagkatapos na siya ay luraan, sampalin, hampasin ng walis tambo ang ulo, yurakan yung buong pagkatao, duraan, pagpalabunutan yung damit niya, doon pa lang naganap yung kalooban ng Ama. Hindi pa pala nagaganap yung kalooban ng Ama sa mga pangyayari na yon. Ano po? Yan. So bakit? Ano yung naganap na tinutukoy dito ni Jesus? Kung yung mga pasakit na yon, hindi pa pala yon ang kalooban ng Ama, alin pa? Ano po? So mga pangyayari bago maganap ang lahat ay nakaplano na po. Bawat senaryo, yung bawat mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may mas malalim na pakahulugan kumpara sa orihinal nito. Ano po? Na ibig sabihin. Or maybe meron itong mga pinatutungkulan na tao kung bakit niya nasabi yung mga kataga na iyon. At ito po nga, paanim na wika na naganap na, marahil, we are thinking na he's talking about his death. Ano po? Na pinatutungkulan niya kung bakit niya nasabi yung mga katagang naganap na yung kamatayan niya. Yung tungkol sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo na doon na naganap. Nakabox na doon yung pangunawa natin tungkol doon sa naganap na. Or maybe, iba sa atin dito ay iniisip na ang ibig sabihin nung it is finished or yung naganap na ay yung katubusan natin bilang taong makasalanan. Na kapag nang sinabi ni Jesus na naganap na, ibig sabihin, natubos na tayo sa pagkakasala. Yun yung ating pangunawa. Ano po? Yun ang ating naiisip. Marahil noon pa, nang simula ay nang tayo ay maging Kristiyano, na tapos na ang ating relasyon sa kasalanan, na napatawad na tayo, na naganap na ang pagtubos, naganap na ang pagliligtas, at naganap na ang dakilang araw ayon sa kalooban ng Ama. But little we don't know, hindi po yun ang ibig sabihin kung bakit sinabi ni Jesus na naganap na. Ano po ang ibig sabihin? Sinabi niya na naganap na because he's talking about doon sa mga bagay na natapos niyang gawin tungkol sa mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Ama dito sa lupa.
Yun pala po ang ibig sabihin nang naganap na He already glorified God, na victorious na siya, na natapos na niya yung mission niya dito sa lupa bilang isang anak ng tao. Ano po? Sinasabi sa John 17:4 para po mapatunayan sa ating lahat na ito ang kahulugan ng sinabi ni Jesus na naganap na. Buklatin po natin ang ating mga Biblia sa John 17:4. Ang sabi po doon, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain ibigay mo sa akin. So reading the following verses po ng John 17:4, inilista po doon, nakahalay po doon yung mga ginawa ni Jesus kung bakit niya nasambit na naganap na. Ibig sabihin po na ihayag na niya ang pangalan ng Ama. Padalawa, na ihayag na niya ang katotohanan, ang salita, nangaral po siya at hindi lingid sa ating kaalaman. Idinalangin na niya tayo sa Ama. Ano po? Iningatan na at binantayan tayo. Yan. At pinabanal niya tayo. Huli, ibinigay niya ang pag-ibig sa atin na ibinigay naman ng Ama sa Kanya. Ibig sabihin, ang katuparan ng lahat ay para sa atin. Ano po? Naganap na ni Kristo ang lahat na pinag-uutos sa Kanya ng Ama. Natapos na niya, napangaralan niya na tayo, idinalangin na niya tayo, ipinakilala na niya tayo sa Ama. At doon pa lang naganap ang lahat ng bagay. Nang matapos ng luwalhatiin ng Ama, kaya niya nasabing naganap na, tapos na. Ano po? At magaganap na ang pagluwalhati ng Ama sa Kanyang anak. Matapos na luwalhatiin ng anak ang Ama, ito naman yung panahon para luwalhatiin ng Ama ang anak. Kaya po niya nasabi na naganap na. At maging tayo po, masasabi lang natin na naganap na sa ating buhay ang kalooban ng Ama kung nagawa na natin yung katulad ng ginawa ni Jesus. Ano po? Kung naluwalhati na natin ang Panginoon. It is finished. Yan. Naganap na. At marahil, masasabi lang po natin na natapos na natin ang ating gawain sa Panginoon kung tayo mayroong nagawa. Nakakahiyang magsabi sa Diyos na Lord, natapos ko na ang aking mga gampanin. Yamang hindi mo naman nasisimulan. Hindi ba, brother? Kaya umpisahan na natin na may gawin tayo sa Diyos para po masabi natin naganap na. Ito na ang panahon at natapos ko na ang ating gawain sa lupa. So, salamat po sa ika-anim na winika ni Jesus sa iyong mensahe, Pastora Daniel. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ikapitong winika ni Jesus. Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At ito po'y para sa akin pong sinundan ng bunso. Bunso po siya dati. Ngayon ay meron ng kasunod. At siya po'y pangit. Pangit noon. Gandang-ganda yan. Ganda yan. Naiyak na agad. Ito po yung ikapitong winika ni Jesus bago siya malagutan ng hininga. Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, na matatagpuan po sa Lucas 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Marami ng iba po sa atin ay alam na ang huling kaganapang ito o ang huling winika ni Jesus. Napagkatapos niyang maisigaw ang mga salitang iyon, ay nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Ngunit bakit niya nga ba naisigaw ang Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu,
na kung pwede namang nung una pa lang sinabi niya na yon upang hindi na siya humantong pa sa ganong kahirap at pasakit. Na kung pwede namang malagot na lang ang kanyang hininga ng hindi nahihirapan. Ngunit sabi po sa unang Korinto 15 verse 3, sapagkat ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan na nakasaad sa kasulatan. So meaning to say po, ang lahat ng ito ay nangyari sa kalooban ng Ama. Why? Dahil rin po sa atin. Dahil kung nung una pa lang ay pinaniwalaan na ng mga tao na si Jesus ay Diyos, di sana hindi na siya nahirapan pa. Di sana hindi na niya naisigaw ang Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ngunit hindi nga po ito nangyari. Sapagkat according to Dr. Lucas, in the book of Luke, ang mga matandang bayan, punong saserdote at eskriba ay inggit na inggit sa kanya. Kung kaya dinala nila ito sa mga namumuno na si Augusto Caesar, na emperador ng Roma, at si Poncio Pilato na gobernador ng Judea, at si Haring Herodes na hari naman ng Galilea. Sapagkat si Jesus po unang-una ay matalino, may kapangyarihan, nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagmulat ng bulag, nakakapagpalakad ng pilay at nakakabuhay ng patay. Kung kaya, gaya na lamang ginawa nila kay Jesus. Dahil nung pong sila ay namumuno, ay hindi nila nagawa ang mga bagay na iyon. Kaya, yun na nga po yung ginawa nila kay Jesus. Sinampal, kinaladkad, hinubaran, hinagupit, dinuraan, pinapasan ang krus at ipinako sa krus. Imagine how Jesus sacrifices for us. Kung paano niya tiniis ang lahat ng iyon para lang sa atin. But look, tingnan mo ang katayuan mo ngayon. Nakapagpasalamat ka na ba sa Kanya? Ni minsan ba, sumagit dito sa isipan natin? Kung gaano kahirap yung dinanas niya. Para lang sa katubusan mo. Para lang sa katubusan nating lahat. Na kung kaya nasigaw niya ang Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Hindi pa ba yan sapat? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung dito ay mayroon pa sa pamilya ng Diyos na nagbabalakbakit at wow ay pagkanulo si Jesus. Kapatid, muli mong ipinapako si Jesus at inilaladlad sa kahihiyan. Alam pa nating napakapalad natin sapagkat dahil sa Kanya, naging malaya tayong lumakad sa mundong ito ng may katiyakan at walang agam-agam o pangamba na baka hindi tayo maligtas. Na napakapalad natin sapagkat nasa panahon tayo ngayon ng biyaya. Pahalagahan natin ang Kristong napako sa krus. Kung kaya, sapat na po ang isang beses na naipako siya. Isang beses na nawagutan ng hininga para lamang matubos ka. At higit sa lahat, isang beses na isigaw niya ang mga katagang, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Palang ulitin yun. Hindi na pala pwedeng ulitin na Ama sa mga kamay mo. Pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Hallelujah! So yan, purihin ang Panginoon ay talagang nung isang araw nung ibigay ko yan sa kanya, talagang ako'y pinubulabog na magaling. Bakit? Ay puro bakit ang tanong, ay alam ko naman kayang-kaya ho nila yan sapagkat sila na may nag-aral na. Nakadalawang balik na nga siya sa homiletics, alam na naman hindi niya pumakuha yan. Paapat na nga pala eh. Kada magtuturo ako ng homiletics, tatapos na eh. Alam nga naman na hindi pa siya marunong. Ayan, supurihin ng Diyos, talagang napakabuti ng Panginoon. At hindi po imposible na kayo lahat magagamit. Kaya lang hindi ko po kayo malingil, alak kayo dito.
Pero pag andito kayo, lahat kayo magsisermon, magsasalita kayo. Talagang yan po yung gusto ng Diyos mangyari. Kaya lang hindi po kayo makapagsalita dito, wala kayo. Pero subukan ninyo na narito kayo. Sigurado kayo, matututo kayo. Nandito lang po, wala ako gawa. Magtulog lang. Sigurado po yan. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At bago po natin ibigay ang buong kabuuan ng 7 winika ni Jesus simula sa simula hanggang sa 7, ay nais ko munang umawit ng isang awit. Ano po, bilang patalastas. Ano ho, at awitin ko naman yung nagsasabing ano to, above all. Above all? Tama naman yung above all. Hello, song.